Ngunit sa ilalim ng katahimikan, may nakatagong tensyon na nagmumula sa digmaan. Sa loob ng 3 taon, nilulukuban ng marahas at madugong digmaang Pilipino-Amerikano ang mga isla. Ang Balangiga, isang tila walang kwentang baybaying ngayon, ay nasa gilid ng pagsabog. Ang mga sundalong Amerikano na nakatalaga sa Balangiga ay mukhang kampante. Sila'y mga kabataan, malayo sa kanilang bayan, at naghahangad na matapos na ang digmaan. Naglalakad sila sa mga alikabok na lansangan, nakasabit lamang ang kanilang mga rifle sa kanilang balikat. Ang mga tagabayan, na ang mga mukha ay tila hinubog ng hirap at init ng araw, ay nagmamasid sa mga sundalo, puno ng takot at galit. Ang mga kampana ng simbahan, tahimik sa loob ng ilang linggo, ay nakatayo bilang mga bronse na paalala ng kalayaang tinanggal mula sa kanila. Ang mga Amerikano ay naniniwalang sila ang nagdala ng sibilisasyon sa Pilipinas. Nakikita nila ang kanilang sarili bilang mabubuting mga tagapamahala, ngunit ang kanilang presensya ay isang mabigat na pasanin sa mga Pilipino na nangungulila para sa kalayaan. Ang entablado ay nakahanda para sa isang labanan, isang araw na tatatak sa kasaysayan, isang araw ng dugo, isang araw ng paghihiganti. Ang pangalan ng Balangiga ay magiging simbolo ng trahedya magpakailanman. Ang pananakop ng mga Amerikano sa Balangiga, kahit mukhang mapayapa, ay nakabase sa mga pang-aapi. Ang mga Pilipino ay dumanas ng mga mahihigpit na patakaran na naglalayong patahimikin ang anumang paglaban. Mahigpit na ipinapatupad ang mga